kukunin na daw ako ng surgery in a few minutes. Kinakabahan ako sa anesthesia. Bakit? Mukha siyang ano? Alam mo kaya agad yung assessment na akin. Hindi, Para nagpanik. Umiyak na lang ako. Alam mo yung habang nakapikit ako na nararamdaman. Dapat sana yung mga videos ko by December is yung mga masasaya lang. Pero syempre, yung reality of life naman ay hindi naman laging masaya lang, di ba? Para naman akong pasyente yung itsura ko. Pinag-gown pa ako. Grabe naman. Puro masakit pa rin. Tiyang ko. Mishibeng! Mga pakialamera. Ang ganda ng whiteboard nila, oh. Monitor. Tapos, touch screen na. Oh. Uy, dati pakialamero to. Okay, so kakatapos, actually kanina pa natapos yung ano ko, CT scan ko, hindi lang ako nag-video kasi ako, ayun, nahulog na. Naiyak ako dun sa CT scan, naiyak ako dun sa, anong tawag nito? Dye. Sobrang uminit yung buong katawan ko. Doon sinabi naman na mangyayari yung terrible yung feeling, parang feeling ko mamamatay na ako doon na anxiety na ako, na nanginginig na ako, hindi ko alam sa lamig or what. Kakaayos lang ng doctor kasi may result na yung CT scan ko. Inflamed nga daw yung appendix ko but not... Hindi siya inflamed, pero malaki lang daw. Not, elevated. Ano siya, bigger than the normal size. Pero wala daw signs of... No signs of infection. Large. Pero i-refer pa din ako sa surgeon kung kailangan ba na operahan na yung size na yon or kaya pa ng antibiotic. So, sana lang. Akala ko hindi magiging ganito to, kaya hindi ako nag-vlog kanina or what. Pero mukhang ayan ako. Ayan guys, so kakagaling lang dito ng team ng surgery. Yung resident ang sabi. So, ano yung isa, daddy, kung resident yung isa? Fellow yung isa. Fellow yung last na nakausap ko? Last na nakausap mo, resident yung isa. Ang suggestion nila is surgery tonight or tomorrow morning. Pero kakausapin pa daw nila yung head of surgery kung attending kung gagawin niya today or kung tomorrow. gagawin today or tomorrow. Laparoscopic naman daw. Baka pwede ka nilang i-ambulatory daw. Anong i-ambulatory? Ano? Short stay ka lang. Kaya nga, bukas nga daw uuwi agad din. Basta daw kung magawa tonight or tomorrow, uuwi lang din daw agad tomorrow. Paano yan? May uuwi mo garot si Mishi. Good. Kawawa naman naning ko. Hindi ka pwedeng kumain. Kaya nga, gutom na ako. Hindi pwede Uwi kami na. Daan na kami sa McDo. Para yung pagkain na niluto mo, babawin ko na lang bukas. Surgery na talaga guys. It's already 8:25. Alas 10 daw yung surgery. Pupunta kami. Alas 10. Tapos, kung okay daw yung surgery at yung recovery, pwede akong umuwi tonight. Pero kung gusto ko daw, pwede daw akong magstay. So, feeling ko magstay na lang ako. Uwi na lang kayo, no? Magstay ka na lang hanggang bukas, early tapos morning. May ka lang tumusok naman ng early morning. Pero alam mo kung magkano yung room rate, daddy? 1,200 or 2,000 plus. One night. Saan? Sa Mercy, ay sa St. Luke's noon. Pero hindi ko lang alam dito. Pero okay lang. Kasi naano ko na yung deductible ko. Isang for lang magbabayad. Ubus na yung deductible ko. Good job. Ano ba yan? Insurance na ang magbabayad sa lahat. Feeling ko. Feeling ko. Kukunin na daw ako ng surgery in a few minutes. Kaya pinaghubad na ako. Except for the gown. Kaya magre-ready. Masakit na talaga pa rin din. Na si madam namin, nagre-ready na rin. Yung damit niya, daddy, pang ano niya to. Sleep ka muna sa salas with daddy, anak, ha?
Papakabait ka naman. What can you say? Ang bilis ng pangyayari. Wala ka sa Pilipinas. This is how we do it here in Sanford. Agad-agad. Kaya imagine mo yung nag-chest pain ka lang. Paggising mo nasa katlab ka na. And abanin, sleep ka lang anak ko. Kaya mo lang yan. Kaya mo lang. Yung IV ko, sana ba talaga hindi na ako nagpa-IV dyan kung alam kong Sabi ko sa'yo kasi dito ka magpa-swero. naghanap siya. Pwede naman. Sanot lang nga dyan. Tataniyot. Kailangan mo po bang hanapin yan? Kailangan mo po bang hanapin yan? Kailangan mo po bang hanapin yan? Oh goodness. Hinawak-hawakan pa niya. Tapos, oops, dun lang din. AC pa rin. Yeah. Kasi mas mabilis pindutin. Pag sa chart, nasa una, AC. Kinakabahan ako sa anesthesiologist. Bakit? Mukha siyang ano? Hindi mo kami. Nakalimutan niya agad yung assessment niya sa akin. Hindi, okay na. Ganda na, comfy. Ang sarap na Gusto ko ito eh. Ginagamit ko kaya din to pag pwede to sa bahay. very haggard. Charot, hindi. May warm blanket. May warm blanket ka. May ganyang kapag. Huwag kang matatakot kasi hindi tube na tube ang ilalagay sa'yo. Anong gamit niya dito? Yung LMA, Oo. King, LMA. or ano, may bago na eh. Hindi tube. Ano na nga yung bago kasi? Basta huwag kang tapos yung nilagay sa tenga mo, effective yan. 0.25 milligrams lang yan. Kunumla ako. Hey guys, time check. It's already 2:47. Eh, nandito na ako sa surgery room. Wala na si Mac, tsaka si Mishi. Umuwi na sila. Balik sila dito ng umaga kasi hindi naman pwede dito ang bantay. Hindi gaya sa Pilipinas. Hindi ako makatulog masyado. Grabe kanina sa recovery room, guys. Parang akong groggy. Tapos hindi ako makapagsalita ng maayos. Tapos, binibigyan lang ako ng pain reliever. Tapos nasusuka pa ako. Tapos pagdating ko dito, medyo in pain pa din ako. Tapos nagpabili ako kay Mac ng chicken noodle soup kasi gusto kong kumain. Hindi ko alam kung yung pain ko ba is sa gutom or masakit talaga. Naka-oral na ako ngayon na pain reliever. Naka-ano na ako, Tylenol tsaka Tramadol binigay kaninang alauna. Medyo masakit na naman siya. Tapos nakaihi na rin ako. Kaya hindi pa ako muutot. Pero at least nag-burp naman ako kaninang kumain ako. So parang nakaginawa ako. Tapos naka 24-hour monitoring yung saturation ko. Kasi syempre, binigyan ako ng mga narcs. Naka-propofol daw ako tsaka fentanyl kanina sa OR. As in yung experience ko sa OR, ang nakita ko lang yung dalawang nurse anesthetist. Hindi ko nga nakita yung anesthesiologist. Binisita lang ako ng mga anesthesiologist, tsaka ng surgeon. Dun sa kanina, dun sa parang pre-OR, pre-surgery room. Tapos, nung pinasok na ako, nakita ko lang yung dalawang nurse anesthetist. Tapos, ang alam ko, ang nagbigay sa akin ng gamot is yung anesthesiologist talaga. Pero hindi ko siya nakita kasi ginanon na nila yung tapos binibigyan na nila ako ng oxygen. Tapos, para akong nagpanik, umiyak na lang ako. Parang alam mo yun, sabi ko, habang nakapikit ako na nararamdaman ko na nag-aano na yung anesthesia. Nagpupray ako ng Lord. Kaya na po bahala sa akin. Kaya na po bahala kayo, Mishi, tsaka kayo mo. Alam ko minor lang yung surgery, pero parang iba talaga. Parang, alam mo yun, pag may baby ka na kasi, iba na talaga yung pala. Pero yung sa CT scan talaga, grabe talaga. Doon talaga ako parang nagpanik talaga yung pakiramdam ko doon, grabe. Para akong mamamatay doon sa loob ng donut. Anyway guys, try ko lang na magpahinga. Makatulog kasi ngayon lang ako makakatulog nang wala si Mishi naman. Ngayon lang, sabi ko,
good choice din na umuwi ako. Nagstay ako kasi kung umuwi ako kasama ko si Missy. Kasi makawawa si Mac doon na kaming dalawa ni Missy yung alagaan niya. Tapos iniwan ko pa yung bahay na medyo magulo kasi nga nagluluto ako kaninang in pain ako. Actually, nakaluto na ako ng dinner namin kanina. So, medyo magulo yung kusina. Tapos yung mga tinupi ko nandun lahat sa sala. Hindi ko na talaga kaya kanina yung pain. Naiyak na ako. Tutulog muna ako. Mag-order daw ako ng breakfast ko dito. Sa room service nila. Parang wala naman akong gustong kainin. Labang ano dyan, talong, longganisa. Kaya, omelette na lang ata. Kaya na tayo guys, nag-order lang ako ng biscuit and gravy. Wow, isa lang talaga. Tapos sabi ko, kung pwedeng pagawa nila ako ng soup. Kasi, gusto ko ng warm. Pero, lunch pa daw sila nagsaserve. Try ko, sabi ng meron niya. Parang chicken. Soup lang. And then, meron ako strawberry yogurt. Yun ang in-order ko. Para lang may laman yung tiyan ko. Kain tayo. Thank you for purchasing. Thank you for... Gusto ko nang umuwi. Hintayin ko lang sila Gusto ko matulog. Hindi ako makatulog dito masyado. Wow. Low salt sis. Mas maalat pa tong biscuit nila kaysa sa soup. Pero it's okay. As in, parang nilagyan lang ng backgrounds na yung mga surgeon, yung mga residente kaninang alas 6, tas ngayon yung talagang surgeon ko, attending ko, nag-rounds na, tapos for discharge na daw ako. Antayin ko na lang si Mac para kasi pumunta yung isang nurse dito, hindi siya talaga yung nurse, para tumutulong lang daw siya sa mga discharge. Sabi niya, tinanong niya ako kung gusto ko daw ba na nandito yung husband ko kapag magbibigay siya ng instruction. Sabi ko, oo, para naman kasi minsan nakakalimutan ko yung yung mga ni-instruct daw may binibigay namang well, pero at least dalawa kami makakarinig para may mag-remind pa sa akin. Yan, maliligo pa lang daw silang mag-ama. Hindi kasi nakaligo si Missy kagabi kasi midnight na sila umalis dito. Nakakalakad naman na ako papuntang bathroom without assistance. Hindi na ako nahihilo. Medyo masakit lang, pero okay naman. Dito na may toiletries sila. Toothbrush, toothpaste. Ito yung mouth moisturizer. Oh my God. Antiseptic cleansing and moisturizing oral rinse. Ito lang naman toothpaste ang kailangan ko, tsaka toothbrush. May lip balm. Kahit may lip balm naman ako sa bag ko. Yung lip balm nilang ginamit ko dito kasi yun yung maganda. Medicated talaga. May naano sila dito, oh. In-endorse pa sa akin. In-endorse pa sa RR nurse yung dito para akong nabalatan dito. Yung sigurong tape ng oxygen kaya or I don't know. Yung sakit. On the way na yung mag-ama. Kaya ready na ako. Nagpadala pa ako ng damit ko pero minamadali ako ng nurse na pagbihis. Nahiya naman ako. Ayun, dyan na sila. Hihin na ako. Miss Bing Bing. Parang yung shoes mo naman, shoes naman na ni Miss Rachel. Oh, sa anggulo na ito. Tingnan mo, daddy. Dito, sa camera. Ang ganda-ganda naman ng outfit. Aga ko po naligo. Aga ka naligo? Opo, kasi hindi ako nagluli kagabi. Kaya nga, kasi late naman na kayo. At katansona dito, karsito, daddy. Pero bukarin po, duto na. Kamto, mami, pero walang magja-jump, Kasi dapat kagabi pa ako umuwi, Charot. Pero good choice din. Kasi hindi si kami ko mga daw, wala problema. Nangangkat? Ay, wow. Ang ganda naman ng outfit.
outfit, pero naka-crocs. Tapos blue pa na medyas. Ewan ako pakita medyas eh. Akala ko mag-i-stocking ka. Wala akong mahanap. Andun sa, andun sa laundry basket niya. Kinupi ko kahapon. Mishi Beng. Mishi. Di pa kikis mami Kiss mami, kiss mami, kiss mami. Isa pa. Gusto ko isa pa Kiss mami. Yung lips Ay! Laway naman. Alalaway naman. Checking out na. Discharge na. Sinundo ako ng Mishi Beng Beng ko. Alalab ako ng nani. Alalab, mami? Bakit? Sad ka naman. Pinaliguan ka ni daddy ng maaga. Ay, ganda na yun. Yan, di na. Ayaw mo na yung sombrero mo. Malamig sa labas, anak ko. Lagay natin, ha? Tatanggalin ni mami yung tag para ano. Yehey! Hindi na. Hey everyone! We are now home and kanina pa kaming, anong oras tayo na-discharge natin? Mga alas 10? Mga alas 10? So, parang 12 hours lang na nagstay ako sa hospital, but it's okay kasi mas comfortable naman dito. Makapunta ako sa bathroom na hindi ako nagbe-measure ng ihi. Nakalimutan kong sabihin, yung ihi ko nandun pa sa hat. So ngayon, nagpapainit na si daddy nung mga niluto ko kahapon para makakain na kami. Wala akong gana masyadong kumain. Kasi ang sakit ng lalamunan ko. In-explain naman to ng anesthesiologist na yung gamot is through IV. Pero bibigyan ako ng tube. So hindi naman siya, ano yun daddy no? LMA lang. LMA, hindi siya yung intubation talaga. Yung hanggang dito lang yun, di ba? Sa may lalamunan banda. Ang binigay lang na gamot sa akin is Tylenol, ibuprofen, and Tramadol. So, meron naman na kaming Tylenol. May ibuprofen din ata kami dyan. Hindi kasi ako masyadong nagtitake ng pain reliever eh. Pero yung Tramadol, ilang piraso yung nakuha mo din? Good for 5 days na Tramadol. Tapos ang binayaran ni Mac is 11 cents. So, tingnan natin kung magkano yung nagastos or babayaran namin sa hospital. Kasi send lang din naman yung bill. Pero, ang alam ko kasi, na-reach ko na yung deductible ko. So, hopefully, wala na kaming out of pocket na malaki doon sa clinic tsaka sa hospital. Kasi nag-clinic pa kasi kami nung una eh. Kasi sila yung nag-suspect talaga na appendicitis tapos kailangan daw ng imaging. Alam mo dito, para talagang kapag in pain ka, hindi pwedeng, I can tolerate it. Kasi sabi ko dun sa doktor, nung una, yung doctor sa ER, yung general physician pa lang ata yun, or I don't know, hospitalist yun. Tinanong niya kung in pain pa ako. Sabi ko, tolerable, I can tolerate it. Sabi ko kasing gano'n. Sabi niya, you don't need to tolerate the pain. Just let me know if you want pain reliever. Pero kasi yung sabi ko na lang, hindi kasi yung pain na parang masakit na masakit, it's not the same anymore na yung nag-peak kahapon. Tapos hindi din ako nasusuka. So yun. But let me know kung gusto mo ha, sabi niya. Kasi hindi mo kailangan tiisin yung pain. So, nagpunta kaming Walmart kanina. Ang bibilhin lang namin is binder, tsaka yung kukunin yung gamot ko. Napashopping na naman kami. Tapos tumatawag ako kay mama kung anong size nung mga bata sa Pilipinas na pinapasalubungan niya. Nakalabas ka na pala. Sabi niya, nakalimutan ko kasi silang i-message kasi bala ko sanang i-message sila pag nakauwi na ako. Nakalabas ka na pala at nagsha-shopping ka pa. Sabi niya, aray. Tapos sabi nung kapatid ko, si Jen, ano ba naman yan? Para namang hindi na-operahan yan. Nasa labas na agad, sabi. Pero daw, yung ate princess, kahapon daw. Worry daw siya nang nagwo-worry. Kasi daw, what happened to tita? Kung ganun daw, sabi niya. Worry daw siya. Pero God is good talaga. Ay, thank you Lord talaga. At wala akong kidney. Wala akong kidney stone. That's one of the bright side. Nalaman ko na wala akong kidney stones on both kidneys. Pero may isa pang pa-start na magiging sakit, chronic sakit eventually kapag tumanda ako. So, kailangan talaga diet
nag-change diet kami. Eh, dito pa man din puro karne halos yung kinakain namin kasi yun yung mura. Pag bibili ka ng gulay, napakamahal naman. Tapos hindi pa fresh. Dapat sana yung mga videos ko by December is yung mga masasaya lang. Pero syempre, yung reality of life naman ay hindi naman laging masaya lang, 'di ba? May mga ganitong challenges din talaga. I'm just thankful na dito to nangyari. At least nakasama ko sila agad-agad. Though hindi pwede ang watcher doon. Papauwiin ka, visitor ka lang. Ang daming nag-message kasi nag-upload si mama ko, si mama ni Max sa mga stories nila. Tapos, sakto na may then and now sa memories, di ba? Yung then ko, when it was 2020, November 11, 2020, ay naka-suit ako na pang COVID. Tapos, yung now naman na nilagay ko is yung nakahiga ako. Tapos, si Mishi nandito sa dibdib ko na nakikipaglaro na naman. So, daming nag-message na friends and family, pati yung mga nakilala na rin online or some of you guys na viewers na hindi ko naman personally kilala. Ayan, mga nag-message and give me well wishes. Ayan. So, salamat po sa inyong lahat. So, yun lang po. Stay healthy. Lagaan natin ang sarili natin. Hey everyone! Salamat at narating nyo naman po ang part ng ating vlog na magsha-shoutout ako sa mga nagko-comment sa ating mga videos. So, start natin ang pagsha-shoutout kay... This is G-Kai. And then, shoutout din kay Junray Casanes, kay Desiree Gay Gamutin. And then, shoutout din kay RN Marian. And then, shoutout din sa Triple V Home. Ayan. Salamat po sa panonood at sa pagko-comment. And I hope na-enjoy nyo yung mga vlogs natin. And if you want to be included in our shoutout, po kayo down below para po makita yung pangalan nyo and masasali kayo sa mga susunod na shoutouts. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. And I'll see you guys on our next time. Bye! Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful.